Magandang hapon mga ka-happy hour. At narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 5 PM edition. Police General na sangkot sa 990 kilo shabu raid, nakalabas na ng bansa. Kinumpirma ng Philippine National Police na nakalabas na ng bansa, ang isa sa dalawang police generals na sangkot sa 990 kilo shabu raid sa Maynila noong 2022. Ayon kay Police Regional Office 3 Director at concurrent PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, January 8 pa nakalabas ng bansa ang hindi pinangalanang general. Sa kasalukuyan, 9 na pulis na sangkot sa kaso ang nananatiling at large kung saan 4 ang aktibo, 3 ang retirado, 1 ang nag-resign at 1 ang dismissed, habang nasa 20 naman ang nakakulong na kung saan 10 sa mga ito ay hawak ng arresting units, 9 ang nasa PNP Custodial Center, at 1 ang nasa Manila City Jail. Ayon kay Fajardo, hinihintay na lamang ng PNP ang prosekusyon na humiling ng hold departure order laban sa iba pang mga pulis na at large upang hindi makalabas ng bansa. Sa iba pang balita, DILG naglabas ng pahayag sa malisyosong paggamit ng mga larawan para sa online lottery app. Mariing kinukondena ng Department of the Interior and Local Government ang hindi awtorisadong paggamit ng mga logo, larawan at iba pang markings at materials ng ahensya ng isang mobile application. Ito ang naglabas ng pahayag si DILG Secretary John Vic Remulla nang makatanggap ng ulat ang ahensya na sinadya ng mobile application na PCSO Lotto Online Award at Facebook page na Online Lotto, ng paggamit ng mga larawan para sa isang advertisement na nagpo-promote ng online lottery application. Ayon sa kalihim, ang mga larawan ay kuha mula sa Seal of Good Local Governance 2024 Awarding Ceremony at SGLG Incentive Fund National Expo na event ng DILG. Tungkol umano ito sa pagdiriwang ng kahusayan sa lokal na pamamahala, at hindi nauugnay sa anumang online lottery. Hindi aniya nagbigay ng pahintulot ang DILG sa nasabing aplikasyon, FB page, o anumang entity para gamitin ang mga materyales. Pero, inatasan na ni Remulla ang Philippine National Police Anti-Cybercrime Group na agad na imbestigahan ang bagay na ito at inireport na din ito ng DILG sa Meta para sa karagdagang aksyon. At sa ating Metro Manila ngayon, number coding scheme, suspendido sa Miyerkules. Inaabisuhan ng Metropolitan Manila Development Authority ang mga motorista, na suspendido ang pagpapatupad ng Unified Vehicular Volume Reduction Program o mas kilala bilang number coding scheme sa Miyerkules, January 29. Ito ayon sa MMDA ay kasabay na rin ng pagdiriwang ng Chinese Lunar New Year sa nabanggit na araw, na idineklara bilang special non-working holiday. Ayon sa MMDA, kadalasang mabigat ang daloy ng trapiko sa mga lugar partikular na sa bahagi ng Binondo sa Maynila, kung saan isinasagawa ang mga aktibidad kaugnay ng okasyon. Samantala, pinaalalahanan naman ng MMDA ang mga motorista, na planuhin mabuti ang kanilang biyahe sumunod sa batas at mag-ingat sa pagmamaneho. Malalaman natin ang mga latest update mamayang alas 5:30 ng hapon, sa programang Metro Manila Ngayon, Afternoon Edition. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 5 PM edition. Samahan ninyo kami bukas, mula alas 9 ng umaga, hanggang alas 5 ng hapon.